amin mamaya, mga kapatid. Amen. Thank you, Pastor. Welcome. Pus-pus online tayo. Ang gabon. Pagtabi ng katawan da. Dapat no sumur ka. Isa masih amok katawan da. Ang gabon telepono. Iya. Ano pa ka? Sino ang mahinang sila or tayo? Sila siguro. Sila. Kasi nakasunod tayo sa internet ya. Internet Ay, mo? sunda. Sino nakakulit tayo idya. Ang mali-mali. Sakto kayo kit no. Mag-unak ang pus-pusipos. Yes. Marami na tayo. Sige tayo ko. Muli, magandang umaga sa ating lahat. The grace of the Lord, the love of the Lord be with us today as we will listen to the Word of God. Ating pong inaanyayahan ng lahat bago tayo pa magsimula na makinig sa ating sa salita ng ating Panginoon. I am inviting everyone to please stand up and we will pray. Yes, Lord. Father God in heaven, hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus, for your grace and for your love toward us. Lord God, today we just want to thank you for your unending love and your unending grace towards us. And as this day, Lord God, hallelujah, we just want to hear your wonderful words to speak to us. And so right now, Lord, I am asking the Holy Spirit to enlighten us, to work in us as we listen to your word. And bless your servant, Lord God, that you will deliver mightily and successfully, Lord, and they will impart also those who will hear in their hearts, Lord God, your words and apply them in their daily lives. Because, Lord, we believe that your word is not only informational, but also transformational, Lord. So do your thing, Lord, in the midst of everyone to us. Any distraction, Lord, in their focus, cancel it, Lord, so that they will enlighten and they will understand the facts and perspectives of your words today. Thank you, Jesus. And this I ask and I pray, into God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. So, muli, magandang umaga. Magandang umaga ulit. Hapon na. Hapon na pala, alauna na. So, ang ating scripture ngayon, mga kapatid, ay babasahin ko, matatagpuan sa, kung meron tayong mga Biblia, buklatin natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. At sabi niya doon, but whatever I am now, it is because God poured out His special favor on me and not without results. For I have worked harder than any of other apostles, yet it was not I but God who was working through me by His grace. So ito po ang text natin ngayon ay sinulat po ni Apostle Paul during his third missionary journey near the end of his third year ministry in Ephesus. So ang sulat na ito ay para sa mga Jews and Gentiles
Christians living in Corinth. So after leaving Athens, he went to Corinth. At after leaving Corinth, going to Ephesus, dito niya sinulat ang sulat niya para sa mga Jews and Gentiles na Christians living in Corinth noong AD 53-57. So, ano po ba yung experience ninyo mga kapatid nung kayo po ay bata? Alam niyo mga kapatid, ako nung ako'y bata pa, lagi po akong sinisermonan ng mama at papa ko. Mas lalo na yung mama ko, sorry mama pag nakikinig ka. Mas lalo yung mama ko kasi takot ako sa kanya. Kasi alam niyo pagkagaling sa school, gano'n, mag-i-study, ayokong ginagawa yun. Gusto ko yung, as a child, gusto ko yung maglaro. At nung nag-aaral na ako, meron naman po akong mga teachers na kung saan gustong-gusto kong sinasalihan. Gustong-gusto kong ina-attendan yung subject na yon. At meron naman po akong mga teachers na ayaw ko na ina-attendan yung subject nila kasi parang naantok ako. Diba may ganon? Meron tayong mga choices o kaya preferences. So, growing up, may mga kaibigan po tayo na pinipili natin pakinggan. Meron din naman tayong kaibigan na kahit na magpayo, hindi natin sila pinakikinggan. Diba? So, ganyan po ba ang dapat na maging attitude pagdating sa paglago natin sa buhay spiritual? So, sa ating verse na ito, dito ikinuhikwento ni Apostle Paul na siya bilang dating mamamatay tao, bilang dating persecutor ng mga Kristiyano, nagamit siya ng Lord para ipalaganap yung salita ng Diyos. Nagamit siya ng Lord para i-share si Jesus sa mga tao. In short, nagamit po siya kahit na siya ay naging masama, hindi naging imposible kay Lord na baguhin ang buhay ni Pablo at gamitin siya sa kalwalhatian for the glory of God at nakabawi si Apostle Paul. Kaya nasabi dito sa ating verse mga kapatid, sabi ni Apostle Paul dito, si Apostle Paul ang nagsasalita dito. Sabi niya, ngunit dahil sa awa ng Diyos sa akin, naging apostol ako at hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang apostol. Bagamat ito'y sa pamamagitan ng tulong ng Diyos at hindi ng aking sarili lamang. So, dito mga kapatid, yung sinasabi ni Apostle Paul na hindi daw siya nandoon sa kanyang kinalalagayan ngayon, kundi dahil sa habag ng Panginoon. Kundi dahil sa kanyang grace. Diba? Naging apostol siya, bagamat siya kasi dati siyang mamamatay tao, isa siyang persecutor ng mga Christians, si Apostle Paul noon. Pero tignan ninyo, yung kanyang mga ginawa, na ginamit siya ng Panginoon, posible na ganun din ang gawin ng Diyos sa ating buhay. Na kung anuman yung tinatamasa natin ngayon, kung anuman yung kalagayan natin ngayon, it's all by the grace of God. Amen? So, ang tema natin ngayon mga kapatid ay pinamagatan kong Empowering God's Grace. Empowering God's Grace. So ano ba ang ibig sabihin ng empowering mga kapatid? So, ang empowering po ay from the word empower.
empower the authority or power to do something. For example, lalong-lalo na nga to ngayon mga kapatid, it's the time in Philippines, it's the time na kung saan natin makikita sa ating mga social medias na time na for the graduations na mga sinong may anak dito na mag-graduate sa elementary, sa high school, sa college. Diba? It's a time for graduation. So diba, nung sila ay nag-aaral, tayo bilang mga parents, bilang mga magulang, di ba ini-educate natin yung mga anak natin. We are empowering them to pursue their dreams. Di ba? Ina-advise natin, ini-encourage natin sila. Even in the ministry, mga kapatid, nandito ang ating ina, ang ating pastor. Whenever we have something, diba? Lagi siyang nandito, oh anak, ganito, ganyan. Diba? Ini-encourage ka na, ini-empower ka niya to pursue or to do what things right. So dito mga kapatid, isang example pa ay yung mga disciples ni Jesus. Jesus gave His disciple opportunities to apply what they had learned by sending them out on a mission. He empowered them to preach, to teach, to heal the sick, cast out demons, make disciples, and perform other acts of ministry. Diba? Ini-empower ng Panginoon yung mga yung mga disciples niya, even our biblical heroes, lahat ay in-empower ng Panginoon by His grace. And they had the victory. Amen? Ganon din tayo mga kapatid. Sa ating ministry ngayon, I believe that God is empowering us to fulfill kung ano yung desire in will ng Panginoon sa atin. Dito, sa bawat isa sa atin. And I believe that. So, God's grace. Ano ba yung ibig sabihin ng grace, mga kapatid? In the Greek word, sabi niya doon, ang grace ay charis. Hindi ko alam kung tamang pagkabigkas ko. Charis or charis. This means goodwill, loving kindness, favor, and particular to God's merciful grace. In Hebrew naman, meron siyang ibig sabihin yung grace. In Hebrew word, it means chen. Parang Chinese chen. It denotes favor also, grace and charm. So God's grace is in us, empowers us to fulfill our destiny. Pag grace kasi ang pinag-uusapan mga kapatid, mahalawakang talakayan ito mga kapatid. Mahalawakang talakayan ang binabanggit natin yung grace, yung habag ng Panginoon. So ano ba ang yung mga dapat nating gawin so that God's grace empower us to fulfill our destiny? Number 1, mga kapatid, meron tayong 3 puntos na kung saan for us to empower God's grace in our life. Number 1 is depending on God's grace. Depending on God's grace. From the word depend, mga kapatid, ang ibig sabihin ng depend from the Oxford Dictionary, ang ibig sabihin ay to be able to trust or rely or determined. Diba? Sa ating verse, sabi niya doon, but whatever I am now, it is because God poured out His special favor. His special favor. So, in Acts
chapter 18 verse 1 to 11, dito yung istorya ni Paul na kung saan after leaving Athens, siya ay pumunta sa Corinthos. O, dito na tayo, dito mismo yung venue ng ating text ngayon. So, after leaving Athens, pumunta si Apostle Paul to Corinth. Kasi doon nga inililig ng Panginoon. Siya ay isang missionary. So, pumupunta siya sa mga lugar kung saan sinasabi ng Panginoon na puntahan niya. So, after leaving Athens, Paul went to Corinth and Timothy and Silas meet him there. Sino ba si Timothy at si Silas? Si Timothy at si Silas ay mga kaibigan ni Apostle Paul na kung saan sama-sama sila noon na nagmi-mission pero nagkahiwalay sila. Si Apostle Paul napunta dito sa Athens, si Timothy naman at Silas ay napunta sa Macedonia. So dito sila nag-meet at nag-preach at nag-teach sa mga tao. So si Paul, nung nandun siya sa Corinth, wala siyang kilala. Wala siyang kilala doon kasi ang Corinth kasi I believe na it is doon yung mga tao na merong yung it is a trade center. Yung maraming nagninegosyo doon. So si Paul walang kilala doon. So God made a way. And then he met a couple named Priscilla and Aquila and work with them as a tent maker. Ano ba yung tent maker, mga kapatid? Yung gumagawa ng tolda. Which is, it is also the job of Apostle Paul. So that he can support himself in this journey. Yun ang trabaho ni Apostle Paul nung siya'y bata pa hanggat sa kanya'y lumaki. So he made a couple named Priscilla and Aquila and work with them as a tent maker. Then every Saturday, mga kapatid, habang siya nagtatrabaho, he is teaching also, he's going in the synagogue every Sabbath to go and teach and pursue the Jews that the Lord is the Messiah. The resurrection of Jesus, the crucifixion of Jesus. Yun yung mga tinuturo ng ni Apostle Paul doon sa synagogue. But alam niyo mga kapatid, the Jews rejected his message. Hindi sila naniniwala. Hindi sila naniniwala yung mga itinuturo ni Apostle Paul. So sa ganoong paraan, parang siyempre si Apostle Paul tao din naman. So, nagsasawa rin siya. Parang nasasaktan siya. Ikaw ba naman ang ma-reject kung hindi ka mag-turn away, di ba? Napadasan yung tina-reject. Yeah. Ewan? Kung ikaw ba naman yung ma-reject, ayoko na. Kahit anong gawin kong paraan. Hindi pa rin sila naniniwala sa akin, di ba? Yun ang nasa isip ni Apostle Paul at that time. So, he turned his attention to the Gentiles. Dito niya nakilala naman si Crispus na nakatira doon sa near the synagogue na kung saan nagturo siya doon at nag-preach siya doon at by the grace of God, many Corinthians believe in the even baptized. Diba? So, sa pagkakataon ngayon mga kapatid, si Apostle Paul ay meron pa rin nasa kanyang damdamin na kung saan siya ay, sa pagka-reject niya ay talagang down na siya. Yung talagang parang ayoko na, magkukwit na ako. Diba? Sabi niya, but then in a vision, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. In a dream, nagpakita si Jesus sa panaginip ni Apostle Paul. God appeared to Paul in a vision and told him to continue preaching in Corinth. Diba?
God appeared to Paul in a vision. Nagpakita siya at sinasabi niya, oh, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo lang kung ano yung sinasabi ko sa'yo. Sabi ng Panginoon kay Apostle Paul. Dito sa Acts chapter 18, verse 9, sabi niya at sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sapagkat ako'y sumasa iyo na sino may hindi ka madadaloong upang saktan ka, sapagkat makapal ang tao ko sa bayang ito. Oh, sinasabi ng Panginoon, ini-empower ng Panginoon si Apostle Paul. Kasi nga nare-reject si Apostle Paul every time na meron siyang if he preach or ituturo about the Word of God, he is always rejected. So, ini-empower siya ng Panginoon na huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo lang yan. And that time, Apostle Paul got out and remained in the city for a year and 6 months. Kasi sa pag-i-empower ng Panginoon through dreams kay Apostle Paul, dun siya na-encourage at nagpatuloy sa kanyang mission. Sabi niya doon sa 2 Corinthians 12 verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you. Wow! For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Hallelujah! So dito mga kapatid, kahit na meron tayong mga circumstances, mga sitwasyon na parang nakakapag-down sa atin, ang Panginoon, yung grace ng Panginoon ay sufficient. Amen. Amen? Yes. Because the power of the Lord is made perfect in weakness. May mga weaknesses tayo bilang tao. Kaya nga meron tayong Diyos na nang-i-empower sa akin and every circumstances na kahit may mga challenges tayo mga kapatid na tinatamasa sa pagkakataong ito, we have to depend on the grace of God. Yes. Amen. Amen? Yung mga provisions na ibinibigay ng Panginoon sa atin, we have to depend Yeah. on God's grace. Di ba? Nagdidepende tayo. Yung devotion kanina natin, we have to depend on prayer. Pray, pray. Kasi yun lang ang komunikasyon natin sa Panginoon. Para tayo magpatuloy in order for us to grow in the ministry for following Jesus in our journey. Diba? Alam nyo, yung every second week of the month, yung 8 p.m. formation, mga kapatid, ay meron silang itinatatag na corporate prayer na kung saan doon natin makikita yung mga meron silang ibinibigay sa amin na ipagpipray namin. Yung mga needs, yung mga lugar na pupuntahan, yung mga financial needs, lahat na lang. Mga boxes, yung mga ministers, pastors, everything. Doon, ipinapanalangin namin lahat kasi naniniwala kami that by the grace of God, we are depending on Him that He will provide our needs in going to that mission. Just like what He did to Apostle Paul. Naniniwala kami that He did it before and He will do it again. Amen? Amen. Ganon din tayo mga kapatid sa ating buhay. Kapag may gusto tayo na
i-dream natin na may gusto tayo na, gusto kong mag-level up sa aking ministry. Gusto kong mag-aral ng gitara. Gusto kong mag-aral ng piano. Gusto kong mag-aral ng drums. And even though, gusto kong mag-pastor, Lord, walang imposible, magagawa yun ng Panginoon by His grace if we have faith and we will pray harder and deeper in our ministry. Amen! Amen. Hallelujah. So we should depend on the grace of God. So, number 2, mga kapatid, is obtaining God's grace. Obtaining God's grace, mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin ng obtaining? Yung obtaining is the present participle of the verb obtain, which means to get something through effort. Through effort, mga kapatid. So, in Acts 18, verse 12 to 17, ito naman po yung istorya ng isang proconsul na nagngangalang Gallio. So, when Paul is preaching in Corinth, kasi marami na siyang napapaniwala ng mga taga-Corinthians. So they even go to like to go to be baptized kasi naniniwala nga sila sa mga preachings ni Apostle Paul. At that time, yung mga Jews na may mga negosyo ay naaantala ang kanilang mga negosyo. Kasi nga hindi pinapansin ng mga tao ang mga trades nila. So, ang ginawa ng mga Jews, hinuli nila si Paul at iniharap kay Gallio. And then, Gallio didn't care about that case. Wala siyang pakialam. Kasi ikaw ba naman yung magpupunta ka sa isang court na napakababa yung mga ibinibintang mo sa tao. So Gallio didn't care about Jewish religious disputes and he refused to hear their case. Ibinasura niya po, mga kapatid. And then, dito yung isang grace ng Panginoon. Paul went home to Antioch in Syria. So, after that incident, nagpatuloy si Apostle Paul sa pagmimisyon, and he went to Antioch together with Priscilla and Aquila. And when they stopped in Ephesus, Paul went into the synagogue and thought, doon naman talaga, hindi tumitigil ang pagtuturo ni Apostle Paul. Sige pa rin by the grace of God. Kasi naniniwala siya, ini-empower siya ng Panginoon at that time. And the Jews asked him to stay longer, but he had to decline. Diba, may mga Jews din na mabait, may mga Jews din na hindi mabait. But here in Ephesus, yung mga Jews na naniwala kay Apostle Paul, they even told Apostle Paul, mag-stay ka muna, mag-preach ka muna. Gusto pa namin makarinig. Sabi nila, but then, Paul declined. And he said, dito sa ating verse, sa verse 19, sabi niya, verse 21, but bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you if God's will, and he sailed them in Ephesus. So after that incident with Gallio that rejected the Jews, he went again to another missionary journey. This is true effort, mga kapatid, because it is Paul's obtaining God's grace. So he is continuing. Hindi siya tumitigil sa pag-preach sa gospel ng Panginoon. So, sabi niya, mag-stay ka muna, sabi ng mga Jews, sabi niya, hindi na,
May pupuntahan pa ako na sinasabi ng Diyos na aking pupuntahan. But then, I am not promising, but if it's God's will, babalik ako. Diba? Sabi, napakaganda yung gabi. Pag tayo mga kapatid, pag may nagsasabi sa atin, oh, punta ka sa church. Sa Sunday, oo, sige, sige. God's willing. Diba? Sinasabi natin yon. So, ganun din yung sitwasyon, mga kapatid, at the time when Paul went out to Corinth, to Ephesus. And sabi niya doon sa his ship sailed to Caesarea where he disembarked and continued to Antioch. So, nagpatuloy pa rin siya sa pagpipreach sa Panginoon. Kasi tayo mga kapatid kasi, pag hindi ko alam kung tayo ay ina-apply natin as Christian believers, kung ina-apply natin sa ating mga buhay, na tuwing may pupuntahan tayo na mga lugar, kung or kaya'y mga places na may mga kapatiran tayo dito, may mga kapatiran tayo dyan sa place na yan. Hindi ko alam kung sinishare natin yung gospel ng Panginoon. At o di kaya ipinag-pray natin sila. At this moment kasi mga kapatid, we are discussing about obtaining yung effort natin as we are growing in the ministry. Kasi nga sabi niya doon sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Sabi niya doon, for by it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. Hallelujah. It is the grace of God. You have been saved through faith. Yung crucifixion of Jesus Christ. Nung siya'y napako sa cross, di ba effort yun? Di ba effort ng Panginoon yun? He sacrificed Himself just for us. Kasi kung hindi ginawa ng Panginoon yun, malamang hellbound tayo, hindi heavenbound. Kasi lahat tayo makasalanan. We are all sinners, walang perfect sa mundong ito. But then, ang habag ng Panginoon in the love of the Lord, He sacrificed Himself just for us. Amen? Amen po ba? Yes. So, in our ministry, mga kapatid, joining religious activities. Halimbawa, discipleship. Sinong gustong sumali sa discipleship? Si Brother Ronnie lang ba? Discipleship kasi mga kapatid this is where you will learn for you to grow in your ministry. Diba? So, obtaining through your effort. Kasi yung discipleship online, mga kapatid, hindi biro yun. Lagi kang puyat sa trabaho mo. Dahil sa trabaho mo. Lagi kang pagod. Tapos mag-join ka pa ng online. Hindi madali yun, mga kapatid. But because your heart wants to have effort, the grace of God is telling you, go on, anak. Sacrifice. Yes. Sacrifice. It is the big example, yung sacrifice ng Panginoon when He was on the cross. Diba mga kapatid? It is all by the grace of God. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon, you are healthy. Nandito
Bakit ngayon, as I see, lagi tayong masaya? We are coming here because of God's grace. Hallelujah. Amen po ba? Amen. So, obtaining God's grace. Obtaining God's grace, mga kapatid. So, number 3 is growing on God's grace. Growing on God's grace. Ano po ba yung ibig sabihin ng growing? Growing, mga kapatid. Growing on God's grace. Dito sa ating text ngayon, mga kapatid, sabi niya doon, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Yet it was not I, but God who is working through me by His grace. Napakaganda po, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoon dito na mag-grow tayo in our ministry. Amen. Growing on God's grace. Ano ba yung ibig sabihin ng grow? Yung ibig sabihin ng grow, according to our Oxford Dictionary, ang sabi niya doon ay becoming greater over a period of time or increasing. We are increasing. Increasing daw. So, ano ba yung ibig sabihin ng increasing? In other words, leveling up. Yung nagle-level up tayo. Especially in our ministry. In our ministry kasi, mga kapatid, hindi pwede kasi yung stagnant tayo. Na kung ano tayo ngayon, hindi pwede na hindi tayo mag-avail or mag-level up sa ating ministry. So, and here, mga kapatid, as Paul embarks on another missionary journey, after spending some time in Antioch, Paul set out again to visit disciples in Galatia and Phrygia. For this, nag-continue, he continue embarking places to places. Because that is the will of God. Yun yung plano ng Panginoon na gawin ni Apostle Paul. Kasi hindi ko pa naranasan kasi ang mag-mission, mga kapatid eh. But then, according sa mga naririnig ko, they are preaching and teaching the lost. Pumupunta sila sa mga lugar na kung saan ang tinuturuan nila ang mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Diba? Yun yung isang napakahirap yung napakahirap yung trabaho ng isang missionary. So this is evangelism and mission. Mission and evangelism yung ginagawa ni Apostle Paul at this time. So nagpatuloy siya na nag-embark on another missionary journey. But then in here, mga kapatid, naiwan sina Priscilla at Aquila dito sa Ephesus. In gaya rin ng ginawa ni na Priscilla at Aquila kay Paul, dito nila nakilala ang tao na nagngangalang Apollos. Which is si Apollos, he is a believer of Jesus Christ. He is a believer of Jesus Christ at this time. He is also teaching and preaching, but only the baptism. Yung natutunan lang niya kay John the Baptist. Yung itinuturo niya. So nung marinig ni na Aquila at Priscilla, kagaya ng pagpapatuloy nila kay Apostle Paul, pinatuloy din
ni Priscilla at Aquila si Apollos sa kanilang mga bahay. At anong pinagkwentuhan nila? Nagkwentuhan sila tungkol kay Jesus. Hindi nila sinabi, "Oy, ikaw, kulang yung mga tinuturo mo. Halika dito, tuturuan ka ng." Hindi nila sinabi yon. Pagkos pinatuloy nila at nagkwentuhan sila. Habang sila'y nagkukwentuhan, mga kapatid, si Apollos ay meron siyang natututunan. Di ba tayo, mga kapatid, pag nagkukwentuhan tayo, meron ba kayong nagigets na mga lessons through the story of kung ano yung kinakausap ninyo? So, ganun po habang nagkukwentuhan sila, meron na pipick up si Apollos na mga perfect perspectives, yung mga knowledge. Ini-enlighten siya ng Panginoon. He is giving him the wisdom. And at that time, after day by day na pagkukuntuhan nila, meron knowledge na pumasok kay Apollos. And that time, hindi lang baptism ang kanyang itinuro, kundi ang itinuturo niya ay yung mga natutunan niya or napag-alaman niya through Aquila and Priscilla. Sino ba ang tumulong kina Priscilla at Aquila? By the word of God, si Paul. Kasi nga nung pinatuloy nila si Paul sa Corinth, ay nagkwentuhan din sila. Habang sila ay nagtatrabaho, nagkukwentuhan sila. Paul is preaching, hindi siya tumitigil sa pag-spread ng gospel ng Panginoon. And at that time, kasi pag ikaw kasi ay may interest sa sinasabi ng iyong kapatiran, you will have to hear it and impart it in your heart. Tayo minsan, sometimes, mga kapatid, pag hindi natin interesado yung isang bagay, di ba hindi natin masyadong pinapansin? Di ba? Gaya ng example ko kanina, may mga teachers din ako na ganun, nung ako'y nag-aaral pa. Na meron gustong-gusto ko na salihan na subject. Meron naman yung ayoko na salin, especially math. Ayoko talaga yung math noon. Kasi dampol ako sa math. Hindi ako marunong. Kaya pag nagtuturo yung math teacher ko, inaantok ako. Diba? Kayo po ba ngayon? Pag may naririnig kayo na mga pastors na nagpi-preach, inaantok ba kayo? O kaya you are listening. Diba? Ganon, mga kapatid. Ganon, mga kapatid, yung mga scenes pag talagang meron kang interesado sa isang bagay o wala kang interesado sa isang bagay. So in order for us to grow, mga kapatid, we should listen. Yung kanta natin kanina, we should listen to our hearts what's the Lord's desire and plan in our lives. Amen! Amen, Amen po ba, mga kapatid? Sumigaw ka ang gustong makaalam sa design ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen! Gusto niyo bang mag-grow sa iyong mga ministry? Amen. Oh, sabi ni Pastora kanina, huwag kayong amen ng amen kung hindi kayo sigurado, ha? Kasi kasalanan yan, mga kapatid. It is our mistake. Pag hindi natin pinakinggan yung boses ng Panginoon, be sensitive enough to hear the voice of the Lord na sinasabi ng Panginoon sa ating puso. Kasi minsan, mga kapatid, dahil sa kapaguran natin, lalong-lalo na tayo nandito sa ibang bansa, nagsasacrifice tayo para sa ating pamilya, nakakaligtaan na natin ang mag-pray. Nakakaligtaan na natin ang makinig ng salita ng Panginoon. Nakakaligtaan na natin ang mag-devotion, ang makiusap sa Panginoon in our daily lives. Sino ang nagdi-devotion dito?
pag umaga, every day in their lives. Sabihin ng amen. Ay, wala. Yes. We should do also. Even if hindi tayo makapag-devotion kasi naintindihan naman ng Panginoon yun eh. Kasi lalong-lalo na mga kapatid na tayo ay humahabol sa ating trabaho. But walang imposible. We should try. We should try to pray. Na hindi lang thank you, Lord. Kasi it's a part of us growing in our ministry. Diba? Sabi niya na dun sa 2 Peter verse 3, chapter 3, verse 18. Sabi niya dun, but grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and Him glory both now and forever. Amen! We should grow in grace. On God's grace. Kasi, kaya sinabi ko kanina, be sensitive enough to hear what God is speaking to you. Ano ba yung revelation ng Panginoon sa iyong buhay? Ano ba yung gustong i-reveal ng Panginoon sa iyong buhay? Lagi natin napag-aaralan, mga kapatid, the word seek. Seeking God's will in our life for us to grow. Lahat, mga kapatid, by seeking, obeying, trusting the Lord, by depending on Him, by obtaining on His grace, and the important one is we should grow day by day in our ministry. Hindi lang po yung pinapansin natin, mga kapatid, yung mga trabaho natin. Because hindi ibinigay ng Panginoon ang mga trabaho natin kung wala siyang purpose. Wala ka ngayon sa kinatatayuan mo, sa tinatamasa mo ngayon, kung hindi sa habag ng Panginoon. So we should have to do also our responsibilities, our things, as God is holy. And we should be holy also. Diba? Christ-likeness. Mabuti ang Diyos. Kaya dapat din tayo ay maging mabuti. As we step down for our 4th year sa ating church, next year, for 4th anniversary tayo. And by God's willing, sa pagkakataong iyon, makikita natin ang bawat isa na lumalago. Amen. Makikita natin ang bawat isa na meron na tayong sapat na kaalaman para sa ating ministry. As we are walking in our journey these days, following Jesus Christ. So in 1 Corinthians, sa ating text ngayon, 1 Corinthians 15, verse 57, sabi niya doon, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Diba? Pag ginawa natin yun, mga kapatid, sigurado, we will have the victory. Naging victorious na tayo sa 3rd year anniversary natin. So we should thank to God na kahit anong pagsubok na tinamasa natin the past years, we are here standing by the grace of God. Buhay ang GLWN Church by the grace of God. Amen. Amen! So kayo po ba, mga kapatid, nasisiyahan po ba kayo na tayo ay nag-grow every year? Yes. Amen! Yeah. So on our 4th year anniversary, makikita ng ating pastor ngayon, on our 4th year anniversary, kung nasaan na tayo sa ating ministry. Pag nag-grow ba tayo?
O naging pasaway tayo halos? Diba? So in verse 58, sabi niya doon, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. It is not, hindi nasasayang yung trabaho mo para sa Panginoon. Amen! Pag nag-effort ka, pag nag-depend ka, and you trust, rely on God, everything that you will do, that by His grace, you will do also your responsibilities as Christian believers, as followers of the Lord, then we will have the reward. If we are steadfast and unmovable on our ministry, and always abounding in the work of the Lord. Kasi pag nag-trust tayo sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi niya tayo pinapabayaan. Nagaya ng sabi niya sa Hebrews 13 verse 5, never will I forsake you, nor leave you. Diba? Napakaganda yung mga promises ng Panginoon sa atin. This is all of our grace, of the grace of God. So dito mga kapatid, sa ating 3 puntos na ito, tayo ay ini-empower ng Panginoon, just like Apostle Paul. And every circumstances mga kapatid, and everything, meron man tayo, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon natin ngayon na may mga problema man tayo, may sinusubok tayo ng Panginoon. We have the assurance, mga kapatid, if you will try to rely on God's grace and pray deeply, Lord, I cannot do this without you. Then, you will succeed. You will succeed if you will rely on God. Diba mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, this is a big testimony also for me that in this ministry, hindi ko ho plinano na mag-aral ng bilang isang pastor. Hindi ho coincidence, I believe. But this is the desire of God through me. That He uses. Hindi sinabi ng Panginoon, o ikaw, Jocelyn, magpastor ka. Hindi sinabi ng Panginoon iyon. But then, the God uses many ways for me to realize He revealed His desire on me. Kasi gumamit siya ng mga tao, mga ways, na kung ano ako ngayon, na kung saan ako nakatayo ngayon, I believe that this is all by the grace of God. Amen? Amen. Ganon din sa buhay natin, mga kapatid. Nandito tayo sa church because we believe that God is working on us. God is in with us. Diba? So, ang challenge natin ngayon, mga kapatid, ay sa 2 Timothy chapter 2, verse 1. Sabi niya doon, so you, my child, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? So you, my child, be strong in the grace that it is in Christ Jesus. Maging malakas tayo. Kaya nang sabi ko kanina, lahat ng pagsubok, lahat ng challenges, circumstances,
na tinatamasa natin. As long as we rely on God, we must have to be strong. Kung ano man yung nararanasan natin, laban lang mga kapatid. Because the battle is in the Lord. And He overcome the world. Sabi niya na doon. Diba? So be strong in the grace that is in Christ Jesus. Amen. Amen? Amen po ba mga kapatid? Tatandaan natin yun mga kapatid that in everything we do, we must have to have Jesus in our lives. Sabi niya, pag nag-pray tayo, Jesus is living in me. Jesus is abiding in us. So, gaya ng ating devotion kanina, dapat ay ang unang-una natin i-master ay yung prayer. I don't know, mga kapatid, kung may mga ilan sa atin ang hindi pa alam mag-pray. O kaya ay nahihiya sila. O kaya ay ayaw lang talaga nilang mag-pray. Minsan kasi pag sinasabi ng pastor natin, oh mag-pray ka, ganito, ganyan. Ay, sikan ay, siyak manon. That means we are rejecting what the Lord is saying to us. Ini-empower tayo ng Panginoon pero tinatakasan natin. Hindi natin pinapansin. Hindi natin ginagawa kasi nga it is our understanding. Ayoko, hindi ko magagawa yon. Hindi ko kaya yon. Kailangan pag-aralan ko muna. Paano mo papag-aralan kung hindi mo gagawin? Di ba? Alam niyo ang na-appreciate ko, yung sabihin ng pastor na, ikaw na mag-pray. Nag-pray ka. But then, na-black out ka. Na-appreciate ko yun, yung ginawa niya, pero at least ginawa niya. Hindi siya ayoko, hindi ko alam. Paano tayo mag-grow pag ganoon yung sitwasyon na ating ginagawa sa ating ministry? So we should have to be strong in the Lord. Diba? We have to be strong saan man tayo dalhin ng Panginoon. Diba? So, ito yung gusto ng Diyos na i-reveal sa atin. Tatandaan natin mga kapatid, yung obtaining God's grace, depending on God's grace, and growing on God's grace. So, wala tayong ibang gagawin kundi yung mag-trust and mag-rely sa ating Panginoon in our ministry. For us to grow in grace. Let us all grow in the grace of God. Hallelujah. Diba? Napakaganda kasi mga kapatid, yung illustration natin as Jesus is coming soon. Amen! Naniniwala po ba tayo doon na mag-grow tayo in the grace of God? Amen! Hallelujah! So, tandaan natin yung 2 Timothy verse 2, chapter 2, verse 1. That, sinasabi ng Panginoon doon, so you, my child, sabihin nyo na nga mga kapatid, basahin nyo nga, so you, my child, be strong in the grace that is in Christ Jesus. O, nanggaling sa Panginoon yun binasa ko lang. Binasa natin yun. Yun ang challenge natin ngayon mga kapatid. Kung naiintindihan ninyo yung ibig niyang sabihin dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 1, yun yung challenge natin sa ating mga sarili. Yun yung challenge natin sa ating mga sarili. Tandaan natin,
empowering God's grace. And so I hope mga kapatid ay in-impart ng Panginoon ang ating message ngayon sa ating mga puso at hoping and praying na gagawin natin yung ating responsibilidad bilang mga anak ng Diyos. That by His grace, by the empowering grace of God to our lives, we should be able to do what the Lord wants us to do. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, mga kapatid, I want you to let us all stand up because the Lord is revealing and talking to us that Lord right now, hallelujah, we should be in tune in the works of the Holy Spirit that is in with us right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, gusto ko na i-intune natin yung mga sarili natin, yung mga isip natin sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa ating mga isip. Kung ano yung gustong i-reveal ng Panginoon sa iyong mga puso. That I hope this time the Lord imparted His words in your heart right now. That whatever circumstances, that whatever situations, Lord, that we are encountering right now, hallelujah. Lord, we should be able to trust in You alone. Hallelujah. Thank You, Father God. Thank You, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. And we're gonna sing this song. And we will have to thank His wonderful name because of His sacrifice on the cross. That in order for us to be saved, He sacrificed Himself, and we are saved. Lord, You are worthy, Jesus. You are worthy of it all, Lord God. Let's sing the song. Is the Lamb seated on the throne, crowned now with many crowns, You reign victorious. High and lifted up, Lord, Jesus, Son of God.
Hallelujah. Truly, Lord God, that you are worthy. Truly, Lord God, that you are worthy of it all. Hallelujah. And Lord, right now, we just want to lift up your name because you are amazing. You are our wonderful, the Lord of Lords, the King of Kings. Hallelujah. And we will just want to thank you, Lord, for this moment that as we hear your word, hallelujah, Lord, we know that you imparted it, Lord, in our hearts, hallelujah. And so that, Lord, we will be able, Lord God, to do, Lord, hallelujah, our responsibilities for us, Lord, to grow in our ministry, hallelujah. Thank you, Jesus, for you alone deserves, Lord God, to be praised, Lord God. Thank you, Jesus, for this privilege to hear your words again. And oh, hallelujah, we are so amazed by your wonderful deeds, Lord. That whatever you are doing and you will do in our lives, Lord, we believe that you are there because we believe that you did it before and you will do it again in our lives, Lord God. Ano man yung aming pinagdadaanan ngayon, Lord, na mga pagsubok, circumstances, challenges in our lives, Lord God. We believe that by your empowering grace, Lord God, we are here right now, wonderfully, and praising you, worshiping your wonderful name. And thank you, Jesus, for your sacrifice, Lord God, in us. Thank you, Jesus, for obtaining us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for we are growing now in our ministry, Lord God. Hallelujah. Wala na sana, Lord, na maiiwan sa amin kung di kami ay mag-grow, lalo na in our ministry to our GLW Church, Lord God. We know that you make this church with a purpose, Lord, because you know our desire, our heart's desire in worshiping and following you alone. So, Lord, hallelujah, right now I just want to ask your presence to be in us, your anointing flow, Lord God, your blessings flow in the life of each and every member of the GLW Church, Lord God, hallelujah. That, Lord, even though we are few in numbers, Lord, but Lord, I believe and we believe that you are empowering us by your grace and every day in our lives, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving us the opportunity, Lord God, to worship you, to hear your words. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, for this day. We believe that we claim already, Lord, our victorious day, the more victorious moment, Lord. And Lord, continue, Lord God, to abide in us. Continue, Lord God, to stay and live in us, Lord God. Protect us in all we do, Lord God, whatever we will go and whatever we will do in our lives, Lord God. We believe that your grace is always in us, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang iyong pangalan ang aming papupurihan ngayon, bukas at magpakailanman. Thank you, God. Thank you, Jesus. And by your grace, we are here right now. And for God be the glory. This I ask, Lord, in the mighty name of Jesus. And everybody say,